Naming Diyos, aming Ama, nais po namin ipagtagubilin sa iyo ang pag-aaral ng iyong salita. Kayo po ang siyang manguna sa amin, Banal na Espiritu. Take charge, Panginoon. Hindi po ako, kundi kayo po ang siyang makita at marinig na nangangaral ng iyong salita. Gamitin niyo lamang po akong instrumento. Patuloy, Panginoon, inaanyayahan po namin ang malaya mong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Alam niyo po, walang matino at makadiyos na magulang na hindi po hinangad na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng progress sa buhay. Tama ba mga magulang? At magiging magulang? Ano? In fact, marami po at napakarami pong pangarap ang magulang sa kanyang anak. Yung totoo, sabi nga mula nung naging magulang kayo, naging magulang ako, minsan kinakalimutan na natin yung pangarap natin eh. Nangangarap na tayo sa ating mga anak. Relate ba tayo? Ngunit kahit gaano pa kaganda po at katayog ang mga pangarap ng magulang sa anak, kung hindi naman po nakikipag-cooperate yung mga anak o hindi niya ma-appreciate ang effort ng kanyang magulang, nakakalungkot man pero ang anak na ito dahil ayaw ng guidance ng kanyang magulang, sa huli, nandoon ang pagsisisi at panghihinayang. Tama po ba? At siyempre ang ending nun pagkabigo at masasabi ng anak na ito, sayang kung nakinig lang ako at sinunod ko lang sana ang magulang ko, hindi ito ang naging ending ng buhay ko. Tama po ba, mga magulang? At sana sa ating mga kabataan, wag sanang dumating sa point na ganon, na nanghihinayang ka dahil hindi ka nakinig sa iyong magulang. Ganon din po ang Panginoon. Kung tayo mga magulang, meron tayong plano, may pangarap tayo sa ating mga anak, edi lalo ang Diyos natin na nasa langit. Naniniwala ba kayo na may pangarap talaga ang Diyos sa inyo? Talaga lang. Tingnan mo nga katabi mo, mukha ba yang may pangarap? Diba? Anong sabi ni Yahweh? Anong sabi sa kanyang mga anak? Isa sa favorite verse in the Bible, Jeremiah 29:11. Sabay-sabay. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Grabe, no? May pangarap ka ba sa buhay mo? Well, the good news is, mas may pangarap sa iyo ang Diyos. At pag ang Diyos nangarap, hindi siya pwedeng magkamali sa pangarap niya para sa iyo. Amen? Proverbs 16 verse 4. The Lord has a plan for everything. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. I will be your father and you will be my sons and daughters, says the Lord all-powerful. Aba, kung ikaw ay anak ng presidente ng Pilipinas o presidente ng Amerika, o anak ka lang ng mayor, anak ka lang ng kagawad, para ka ng, di ba? Iba ng confidence mo. Anak ka ng Diyos. Kamusta ka? Tama? May pangarap, mas may magandang pangarap sa atin ang Panginoon. Alam niyo po, pagkatapos po nating isilang dito, when you were born into the world, we didn't remain babies. Agree? Take a look at yourself. Are you still baby? Tingnan mo nga sarili mo, tanongin mo nga, baby ka pa ba? Diba? Mukha ba yung baby? Sabi nila, libre ang bata. Uy, libre. Batang isip, libre din. Di ba, no? Di ba nang naging bata ka, naglaro ka, naranasan mong maglaro. Although meron po kaming napapakinggan na testimony na talagang naranasan niya naman maglaro, pero talagang more on nagtrabaho siya. Parang nasikil yung kanyang pagiging bata. Sapagkat bata pa lang siya, pinahirapan na siya. No? Kumbaga, nahirapan na siya sa buhay. Hindi niya na na-enjoy talaga yung maglaro, kung paano ang maglaro ang isang malayang bata. Pero generally speaking, nung bata ka, ang alam mo lang maglaro, kumain, at matulog. Pero ang tulog sa bata, hindi, pinipilit mo pa yan tama? Matulog ka sa hapon, ayaw ng bata. Pero kapag katumanda na siya, doon niya nare-realize, ang sarap palang matulog pag tanghali. Na hindi mo na magawa dahil meron ka ng trabaho. Diba? Nung naging estudyante ka, nag-iba.
Dati easy go lucky ka lang, pero dahil ngayon estudyante ka na at aim mo pa to be honorable mention, aba, natural, mag-iiba ang schedule mo. At nang lumaki ka, nagkaroon ka ng kanya-kanyang sariling tinatahak sa buhay. Tama ba? Nag-iiba schedule, kapatid. Let's accept that. Kahit po ang mga magulang, habang bata pa yan, habang nauuto nyo pa yan, habang nalalambing nyo pa yan, habang naahalikan nyo pa yan, halikan nyo na. Dahil darating ang panahon, hindi na sila magpapahalik sa inyo. Enjoyin nyo habang bata yan. Diba? Life goes through different stages. You began as a baby, and then you grow older. You go through many changes in life, like your hobbies, schedule, and daily routine. At mga kapatid, hindi lang tayo nandito para harapin at maging matagumpay sa buhay. Hindi lang tayo nandito para sa ating sarili lamang. Talaga, Pastor? Mamaya, papatunayan ko sa inyo. Di ba pag naging empleyado ka, you are an employee. Gumagawa ka para sa employer mo. Hindi mo lang namamalayan dahil yan ang bread and butter mo, diyan ka sumusweldo, aba, ginagalingan mo na yung trabaho mo. Tama, mali? Meron kayang empleyado na ang prayer niya, sana bumagsak tong kumpanyang to. Uy, kapatid, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Pag bumagsak yan, wala ka ng trabaho. Tama? Sa una lang, papasok ka para magsweldo, pero maya-maya nare-realize mo kasi may mga benefits kang natatanggap, papangalagaan mo na yung kampanya mo. So, ibig sabihin, hindi ka lang pumupunta sa trabaho para lang sa sarili mo. Tama? Pinapangalagaan mo na rin ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Ganon din ang mga employer. Pinapangalagaan nyo, una, ang business nyo, lalo kung family business yan, pero kasama na doon ang pangangalaga nyo saan? Sa empleyado. Dahil pag ang empleyado hindi naging masaya, nako, baka mamaya umalis na yan. Tama? Mamaya wala ka na palang empleyado. Or worse, baka mag-aklas yan sa mga union. Di ba? Mamaya, isara ang kumpanya, kuripot. Di ba, no? Minsan may mga ganun. So, kahit employer ka, hindi ka na lang concerned sa pagiging employer mo. Concerned ka na rin sa mga empleyado mo. Tama? Agree? Nagkakaunawaan tayo, kapatid. Kung nagtitinda ka, lalo naman minahal mo yung negosyo mo, yung pagtitinda mo, hindi ka lang nabubuhay para magtinda, para sabihin mo, malaki kita ko. Pinagbubuti mo yan. Sinasarapan mo yan. Tama? Yung matinong negosyante, sinasarapan mo yan para pag bumalik sa'yo, alam niyo po, sa totoo lang, kahit konti naman siguro, hindi na ho ako bago sa negosyo. First impression, last. Kaya pag bumili sa'yo yan, tinipid mo, dahil gusto mo, makabenta ka ng marami, kumita ka ng malaki, pero tinipid mo. Bibili sa'yo lahat yan dahil bago ka eh. Curious yan, titikman. Pero maya-maya, hindi na yan babalik. Huwag na tayo pumulit yan, di masarap. Di ba? Yung sweet and sour nila, hindi naman sweet and sour, bitter. Parang sila. Di ba? Parang yung may-ari lang. Sasarapan mo. Ibig sabihin, hindi ka lang magtitinda para sa sarili mo. Magtitinda ka para rin sa mga bibili. Whether you like it or not, nangyayari yan. Tama po ba? O, pasisimplihin ko lang. Ibig pong sabihin, hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili mo. We don't just live for ourselves. Magulang, habang nagmamatured ka, kinakalimutan mo na sarili mo. Sa anak mo na. Sabi ko nga, lalo yung mga nanay. Ang laging batos ng mga nanay sa atin, lalo sa mga tatay, palibhasa, similya lang kayo. Kami nagdala 9 na buwan, kaya mas malapit kami. Kaya po sa totoo lang, agree po ako, ang ikaka-spoiled o ikamamature talaga ng mga anak, ang susi talaga nanay. Pero mga nanay, tatay, napag-usapan na natin yan, huwag kayong magtatalo sa harapan ng inyong anak. Diba? Mga nanay, huwag po kayong maging Wonder Woman.
At ganun din naman ng tatay. Minsan ng tatay, ganun din spoiled. Di ba? Gustong paluin ni nanay. Ayaw paluin ni tatay. As a parent, you are now maturing. You care more about your children than yourself and are willing to sacrifice for them because you are parent. Being born again is a process. Ba, pastor, being born again is a process. Ano ba yung born again na yan? Of course, pagka sinabi natin physical, nagsimula kang baby, inalagaan, inalalayan, madalas matumba, minsan madalas sarili pa rin yung iniisip, bilang bata sa pananampalataya, natural lang na dapat ang pinapalakas mo muna sarili mo. Bago kang Kristiyano, huwag kang magpalakas ng iba hanggat hindi pa malakas ang sarili mo. Huwag kang mag-alaga ng iba hanggat hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo. Dahil pag inalagaan mo ang iba at hindi mo pa kayang alagaan ang sarili mo, patay kang bata ka. Baka mamaya kung ano lang ang ituro mo diyan. Ganon pa man, hindi po habang buhay ay inaalagaan tayo. Tama po ba? Kayo po ba mga magulang, yung peak age nyo, nagpapaalaga pa ba kayo sa anak nyo? O kayong mga youth, high school na kayo, Mama, Dede, gatas, Mama. Ganon? Di ba parang hindi normal no? High school ka na, chuchupon ka pa. High school ka na, sinusubuan ka pa. Normal? O natatawa kayo. Kasi hindi normal. Kasi darating ang panahon, parang magulang yan, mag-aalaga ka na rin sa iba. Meaning, hindi mo namamalayan dahil nagiging matured ka, you are now begin to concentrate not on yourselves, but to others. Ano ang pinakagusto kong bigyan ng diin sa umagang ito? Di po ba ang lagi nating sinasabi, ang pinaka-purpose ng buhay natin, ang pinaka-aim ng buhay natin, to be like Christ. Para marating mo ang buhay na walang pinagsisisihan. To be able to reach a life with no regrets, dapat ang aim mo is to be like Christ. And like Christ, dumaan po siya sa proseso. Jesus modeled and demonstrated the process of life. Una, ipinanganak siya. He was born. Matthew chapter 2, verse 1. Ano sabi po doon? Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak sino? Si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. So, ipinanganak si Jesus. Siya ay baby. Sabi nga nila, baby Jesus. O kapatid, trivia lang. Pagka nagpipray kayo, huwag kayong magpipray, baby Jesus, I pray to you. Hindi na baby si Jesus. Kasi lumaki siya. Tama? Lumaki siya, dumaan siya sa pagiging bata, inalagaan ng kanyang parents hanggang sa maging adult siya. Luke chapter 2, verse 52. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod saan? Sa Diyos at sa mga tao. Saan daw siya lumaki? Sa pangangatawan. Physically, tingnan natin sa English. Ang sabi doon, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Balance ang growth ni Jesus. Why? He grew in wisdom. What is wisdom? Kaalaman, katalinuhan. And stature. Ano yung stature? Physical. At higit sa lahat, huwag mong sabihin, nag-grow ka in wisdom, nag-grow ka sa pangangatawan, pero ito mahalaga, and in favor with God, and not only with God, also to man. That is what you call socialization. Being a Christian, we should know how to socialize. Hindi yung Kristiyano ako, diyan ka. Di ba? Love God, love people, make disciples. Hindi mo nga kayang batiin yung kapitbahay mo. Hindi mo nga kayang batiin yung kapatid mo. Love people ka pa. Kaya minsan, kinaiinisan ng maraming Kristiyano. Pero siyempre, wala yan dito sa
Sa loob. Katabi nyo yan. Ay, hindi. Nasa labas. Di ba marami? In favor with God, pero not in favor with man. Kinaiinisan. Yan na naman yung pastor na yan. Hindi nga yun namamati. Masungit yan eh. Di ba, no? Dapat balanse. Pinakita po yun ng Panginoon. At higit sa lahat, pagkatapos niyang dumaan sa proseso ng pagkabata, dahil malinaw sa kanya ang layunin ng kanyang ama na nasa langit, anong sinabi niya? Tuloy natin. John chapter 6, verse 38. Sabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will who sent me. Yun, di ba? Gusto mo maging Christ-like? Oh, ito. I am not come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him. Sino yon? His Father. So are you Christ-like? Really? Hindi kaya tayo nagiging selfish? Tuloy natin, verse 39. At ito nga ang kanyang kalooban. Tinuloy. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. And this is the will of Him who sent me. Ano yun? That I shall lose none. Lose none of all those He has given me, but raise them up at the last days. For my Father's will is what? Is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have what? Eternal life. And I will raise them up at the last days. Ang sabi ni Kristo, hindi ako nabubuhay para gawin ko lang yung gusto ko. Kundi nabubuhay ako, gusto kong gawin kung ano ang gusto ng Lord na gawin ko. Kaya naman, sinusunod niya ang kanyang Ama. Ginagawa niya ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Ibig sabihin, Jesus did this not out of duty, but because of His love for the Father and for the people. Hindi niya yung ginagawa dahil may mission lang siya. Ginagawa niya yan kasi mahal niya ang kanyang Ama, at dahil mahal niya ang kanyang Ama, genuine ang kanyang pagmamahal sa tao. Alam niyo anong patunay? Matthew chapter 9, verse 36. Jesus saw the many people and felt sorry for them because they were worried and helpless, like sheep without a shepherd to lead them. In other version, mas maganda. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Again, balikan ko. Gusto mo maging like Christ, di ba? Yun ang aim mo. Tanong, do you have compassion on the lost souls? O wala lang? Sa araw-araw nating buhay, really? Alam mo ba talaga ang tunay mong layunin dito sa mundo? Alam mo ba talaga ang tunay na layunin ng church? Kung bakit nandito tayo? Ayan o. When He saw the crowds, He had compassion on the lost. Talaga ba? Diba? Kaya nga, pag ang isang Kristiyano talagang nagpupursige na maging katulad at kawangis ng Panginoon, magkakaroon siya ng concern. Magkakaroon siya ng compassion sa mga kaluluwa. Taas nga yung kanang kamay. Kanang kamay, right hand. O tapos tapikin mo yung nasa kanan mo. Tapikin mo yung nasa kanan mo. Ayan. Tapos sabihin mo yung nasa kanan mo. Sabihin mo sa kanan mo,
gumising ka na. Ah, magkaroon ka ng compassion. Dali. Magkaroon ka ng compassion sa mga kaluluwa. Di ba, no? O, tapos taas yung kaliwang kamay. Kaliwa naman, kaliwa. Ayun, kala nyo, kayo lang. O, ibalik nyo. Doon naman sa kaliwa nyo, sabihin nyo, ikaw din. Lalo ka na. Di ba? Mamaya may mag-aaway na dito. Hindi, totoo. Nagkaroon ba kayo ng compassion sa mga kaluluwa? Alam niyo po, ginawa ko po ito 2 weeks ago, yung message na to. And not knowing, aatin po ako ng discipleship conference kahapon. Naunawaan ko po na, yun po kasi talaga sa leaders and pastors. Leaders, when you say leaders, mga leaders ng church. At ako naman po ay sabi ko nga kasi lahat may medyo, ano ba tayo, madalian. Dahil ako na ano rin kumbaga nakalimutan ko talaga, pinaalala lang sa akin ni Pastor Louie nung week na yon. So late na rin ako mag-announce. Pero sabi ko nga, next time, mga leaders ha, o mga leaders, ngayon nyo gamitin ng pagiging leaders nyo. Pagka meron ulit tayong seminar, sumama kayo ha, para ma-feel nyo kung paano magkaroon ng compassion sa kaluluwa. Totoo. Kasi minsan nakakalimutan ng church kung anong mission niya. Kanina, napag-usapan natin yung Genesis, di ba? Yung tinuro ni Myrene sa Sunday School, yung Tower of Babel. Anong sabi nila? Magtayo tayo ng isang city, no? Para makilala tayo. Tayo na lang dito. Kapatid, anong sabi ni Lord sa Genesis? Chapter 1, 2, and 3? Humayo kayo at magpakarami. Kung tayo na lang, hindi dadami, hindi natin napupursu yung commandment ni God. At kung yung mga tao na hindi pinush, hindi nila sinunod, yung go and make disciples, wala ka ngayon sa church. Agree? Wala rin si pastor sa church. Kasi one day, sa buhay ko, merong naging compassion sa akin, dinala ako sa Bible study, at hindi lang ako dinala, inalagaan ako. Kasi madali naman magdala tama? Lagi ko nga sinasabi sa inyo madaling magdala sa church ang mahirap mag-alaga. Kaya ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang pinakamahalaga. Bago mo malaman, bago pa tayo tumuloy sa pag-uusapin nating about discipleship. Alam niyo kung bakit? Kapatid, magto 2 years na tayo sa May. Sabi ng iba, Pastor, bata pa tayo. Ako nga lagi kong pero sabi ko, bakit alam ko ba na next year, buhay pa ako. Pag sinabi ko lagi, bata pa ang church namin, 2 years pa lang, okay. Paano pag next year, kukunin ka na ni Lord? Ano na mangyayari? Papetik-petik ka muna. Para mo ba sabihin, Pastor, na kailangan maging 20 years muna kami, kagaya ng iba, bago kami lumago? Hindi dapat. Kasi hindi naman natin hawak ang buhay. Tama? Magto 2 years na tayo sa mga next week, next Sundays, the following Sundays, ituturo ko po sa inyo kung papahintulutan ni Lord ang patungkol po sa discipleship. Kaya nga ang ganda bago ko pa yun, naisip ko na siya, mas diniinan lang ni Lord nung ako po ay naka-attend ng seminar na ito. So ang topic po natin ngayon, bago po natin i-play yung bago po natin pag-usapan ng topic natin ngayong umagang ito, panoorin po muna natin ang video. Huwag kayong matutulog Walang audio.
So, ang topic po natin ngayon, why seeds matter in discipleship. Ano nga ba ang halaga? Bakit nga ba napakahalaga ng binhi o mga binhi pagdating sa usaping discipleship? You see, the seed is very important and it is also very important where the seed is planted. Sadya pong napakahalaga kung saan din ito itinatanim. Remember yung parable of yung 4 kinds of soil? Di ba? Napakahalaga na tiyakin mo na meron kang buto. Kasi pag wala, baka mamaya hindi pala kayo kasama sa journey ng LCC dahil wala pa talagang nakatanim na buto diyan sa puso natin. Naalala ko po yung isang presidente ng kumpanya, nagpatawag siya ng kanyang mga vice president. At ang sabi niya, magre-retiro na ako. Kailangan ko ng papalit sa akin, halili sa akin para maging CEO ng company ito. So pinatawag niya lahat ng mga vice president. Ngayon, may testing siya. Binigyan niya lahat ng isang paso na may lupa. At ang sabi po ng CEO na to, 7 sila eh. O kayong 7, may tagi-isa kayong paso. Aalagaan nyo yan, doon sa diyan sa may inilagay kong paso. Aalagaan nyo yan, payayabungin nyo, bibigyan ko kayo ng 2 buwan, at pagkatapos ng 2 buwan, bumalik kayo at kung sino ang may pinakamagandang napatubo dyan sa pasong yan, siya yung hihirangin ko na magiging next CEO. Isa doon taga-LCC. Bakit taga-LCC? Explain ko. Kasi, didilig sila, inuwi na nila for 1 month, nagtataka yung iba, bakit parang walang tumutubo? Pati yung taga-LCC, wala rin. Yung umaatin sa LCC, bakit parang walang tumutubo? So after 2 months, bumalik yung 7 yon na vice president ng kumpanya. Aba, yung 6, ang gaganda ng tubo. Talagang ang taas na ng tubo. Yung taga-LCC, bakit ganun? May tumubo. Bakit sa akin wala? Alam mo, ginawa pala ng 6. Ang sabi ng CEO, ang pipiliin ko na magiging next na CEO ng kumpanyang ito, walang iba kundi ito. Tinuro siya, yung taga-LCC. Ako, wala nga tumubo. Nagtaka yung 6. Sabi nila, sir, sabi mo, payabungan, dapat maganda eh. Ito magaganda naman sa amin bakit hindi mo napili, ba't sa kanya? Ang totoo, sabi ng CEO, wala namang nakatanim na binhi dun eh. Dinaya nyo eh. Ito honest to. Walang tumubo. Kasi wala naman talagang itinanim na binhi yung CEO doon sa mga ibinigay na paso. So anong ginawa ng 6? Nandaya. Diba, no? So yung taga-LCC, siya yung na-promote. Ang galing talaga ng taga-LCC. Diba, no? Sino kaya yon? Siyempre, example lang yon. Diba? Ang totoo, pwedeng dayain ng bunga eh. Pero dayain ang pagiging Kristiyano, hindi mo madadaya yun. Hindi mo madadaya ang pagiging Kristiyano mo. Bilang pastor, mga kapatid, ayaw na ayaw ko at magiging masakit sa akin, ito totoo to, walang halong kaplastikan to. Pastor ako eh. Magiging masakit sa akin na pagdating pala ng paghuhukom, pagharap pala natin sa Panginoon, sasabihin tayo ng ganito. Alam niyo kung ano yon? Matthew chapter 7:21. Lagi ko sinasabi ito yung verse na nakakatakot. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, lakasan natin, sabay-sabay tayo. Ready, begin! Ang mga taong parang wala kayong buhay. Nagalmusal ba kayo? O sadyang ayaw nyo lang basahin? No? Anong sabi? Ulitin nga natin. Sabay-sabay, malakas. Kundi, 1, 2, 3. Kundi, sumusunod kaya tayo sa kalooban. Tapikin mo nga uli yung nasa kanan mo. Sabi mo, sumusunod ka ba? Sagutin nyo. Diba? Ano pa? Verse 22. Ito mahirap eh.
Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Kaya kapatid, sa totoo, pag pinag-uusapan ng Panginoong Yesus, pag pinag-uusapan ng gospel, kahit kailan, hindi ko yan ikinakahiya. In season or out of season. Kahit saan, kahit anong panahon, hindi ko yan ikinahihiya sapagkat yan po ang pinakamahalagang dapat na malaman ng lahat ng tao. At uulitin ko, kung yung mga naunang Kristiyano sa atin, hindi sila nangaral patungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan, uulitin ko, wala ka sa church. Wala si pastor. So anong tawag mo sa mga tao na nakatanggap ng isang bagay na hindi naman niya ipinasa sa iba? Diba? Pupunta ka ng langit, paano naman yung kapitbahay mo? Paano naman mahal mo sa buhay? Paano naman yung kaibigan mo? Tinawag mong bestie, best friend, tapos hinayaan mo lang na pumunta ng impyerno. Alam niyo kapatid, parang masyado tong light ang usapan natin. Pero when we talk about hell, it is not a joke. Kasi wala no turning back, kapatid. Wala na. Kahit ano pang pagpupumiglas mo, kahit ano pang sigaw mo, magmamakaawa mo, ibinigay na lahat ni Lord dito sa mundo, ang lahat ng chances. Wala na pag dumating tayo sa kabilang buhay. Ganon katindi. Kaya minsan akala lang natin, ganito lang ang usapan natin. No. You and I have the bigger responsibility to tell the gospel of the Lord. Romans chapter 1, verse 16. Ano sabi ni Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation. Hindi ko alam kung nadadama nyo yung nadadama kong bigat pagdating sa ganyan. Can you imagine, ikaw yung may hawak ng susi. Mapapahamak ang lahat. Wala tayong ginawa. Wala tayong ginagawa. Kaklase mo, kamusta? Alam ba na Kristiyano ka? Yung mga kasamahan mo sa trabaho, alam bang Kristiyano ka? Oo, alam, pastor. Nagsisimba. Sabi mo, nagsisimba nga ako sa LCC. Okay. Pero nag-share ka ba? Kapatid, dyan po sa labas, meron tayong gospel tract. Hindi ko alam kung nababawasan yan. Kumuha ka lang na isa, oh. Sharean mo lang ang isang tao. Try mo lang. Subukan mo lang. Galit ka, pastor? Hindi. Gusto ko lang po paunawa sa atin na tayo pong nandito. Hindi lang po tayo dito, tayo na lang. At hindi ko rin po gustong dumami ang mga tao rito. Sabi nga, hindi po batayan yung attendance. Ang batayan, to be like Christ. Maraming ang tao, maraming ang church dito, hindi naman to be like Christ. Maya-maya, mawawala din yan. Nawaan po, kapatid. So, bakit po? Kumbaga, kamusta po yung pagbabagong naganap sa buhay po natin? Since you first said you know Jesus, when did you start getting interested in the Bible? Yung totoo. Kung mag-check kaya si pastor, ilang kaya sa atin dito ang may mga devotion? Lalo sa workers. Workers!
Kamusta ang daily devotion natin? Do we have daily devotion? Workers tayo, ha? Baka daig pa tayo ng mga members. Kamusta yung inyong longing for God? About prayer. Since you encountered Jesus, when did you start longing to communicate with God? Has your personality changed since you met Jesus? Kasi marami nagbago lang ng simbahan, hindi nagbago ng karakter. At yun ang danger. Kapatid, gusto ko lang tiyakin kung may buto o binhi ka dyan. Para pag sinabi kong let's go and make disciples, kasama ko kayo sa isang mithiin. Amen? Bago ka mag-alaga ng iba, alagaan mo muna ang sarili mo. Bago ka mangaral patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, tiyakin mo muna na nasa sayo si Jesus. At pag natiyak mo na yan at malinaw na sayo, then congratulations, unti-unti doon magsisimula ang paglago mo bilang isang mananampalataya. Bago ka magturo at mangaral sa iba, turuan at pangaralan mo muna ang sarili mo. At bago ka magtanim ng salita ng Diyos sa iba, siguraduhin mo na ikaw mismo may nakatanim na dyan na salita ng Diyos. Kaya nga kami mga pastor, danger sa amin. Ang dami naming alam. Yung pala, hindi naman totoo sa amin. Pananagutan ko sa Diyos yun. Kaya nga, why seed matters? Why seeds matter in discipleship? Andiyan pa kayo? Why seeds matter? Because number one, the seed gives you life and helps you grow. So seeds matter. I-connect natin sa discipleship. Mark chapter 4, verse 30. Then Jesus said, "What can I use to show you what God's kingdom is like? What story can I use to explain it?" Sabi ni Jesus, verse 31, God's kingdom is like a mustard seed. What is a mustard seed? Which is smaller than any other seed on earth that you can plant. But when you plant it, take notice of the word, it grows and becomes the largest of all the plants in your garden. It has branches that are very big. Sa kanyang pagiging malaki, the wild birds can come and make nests and be protected from the sun. Maliit, pero nung lumaki, pinakamalaki siya sa mga itinanim mo. Kasi pinakamaliit yung mustard seed na binhi eh. So lahat ng mga buhay hindi pwedeng hindi lumalago. Tama, mali. Anyone with life must grow. Everyone with life is meant to grow. Agree? Kaya nga being a Christian, being now a disciple of Christ, meron ka ng seed. Ito ngayon ang dahilan bakit may tunay ka ng buhay. Patay ka dati. Sa kaliwa naman. Taas ang kamay kaliwa. Dali. Para malaman natin sino yung tulog. Kaliwa. Tapikin nyo na sa kaliwa. Sabi mo, buhay ka ba? Sabi ng isa, oo, buhay ako, natutulog lang. Diba? Dati kang patay, dati akong patay. Pero ngayon, meron ka ng buhay kasi sabi ni Lord, di ba, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Meron ka ng buhay, kaya automatic lalago ka sa Panginoon. Automatic hahanapin mo ang salita ng Diyos. Automatic hahanapin mo ang gawain ng Diyos. Automatic na mag-church ka, lalo pag wala kang pasok, lalago ka. At dahil may buhay ka na, ipapasa mo na yan sa iba. Kung wala ka naman, anong ipapasa mo? Tama? Kaya po napaka-importante sa buhay mo yung buto, yung seed. Pag nagawa mo yan, titiyakin ko sa iyo kapatid, sa tulong at biyaya at grasya ni Lord, masasabi kong handang-handa ka na mag-alaga ng iba. At pag nakita ni Lord na handang-handa na tayo mag-alaga ng iba, hindi mahirap sa Panginoon na bibigyan kanya ng aalagaan. Bakit? Kasi yumayabong ka na, nagkakasanga ka na.
Ibig sabihin, may benefit na sa bunga mo. Dahil dyan, number 2, why seeds matter in discipleship? Because the seed causes your life to become blessing or beneficial to others. Ulitin ko. Why seeds matter in discipleship? Kasi may seed ka na tama? Dahil yan, yung seed na nasa sayo, it will cause your life to become blessing or beneficial to others. Tingnan nyo ang verse 32. But when you plant it, it grows and becomes the largest of all the plants in your garden. It has branches that are very big. Take notice of this. The wild birds can come and make nests and be protected from the sun. Ibig sabihin, yung puno, hindi na siya ang nakikinabang sa sarili niya, meron ng nakikinabang na iba. Nakukuha po, kapatid. Minsan kasi hanap ng bunga para sa sarili natin. Ay, matyaga na ako. Ay, mapagmahal na ako. Hindi lang yon, kapatid. Ang hinahanap na bunga ng Panginoon, ikaw bilang disciple ng Panginoon, na ipasa mo na ba yung bunga mo? Sa lahat pong ito, ang magbe-benefit naman nito, una, ang sa kapurihan ng Panginoon. Pangalawa, ang magbe-benefit nito, sarili mo. Alam mo kung bakit? Dahil habang nagtuturo ka, patuloy ka ding natututo at lumalago. Sa lahat ng mga nagtuturo, ako, bago ko ituro to, ako muna ang naturuan nito. Sa mga nagtuturo ng Bible study, ng Sunday school, bago sila nagturo, ang talagang normal, yung nagtuturo, siya ang unang tinuturuan ng turo niya. Bago niya iba to sa iba. Kaya ang sarap magturo, ha? Tanungin niyo yung mga teacher dito, yung mga teacher sa mga school. Di ba? Sila yung unang natututo kasi pinag-aaralan nila yung lesson nila eh. Kasi yung matinong teacher, hindi niya lang yan basta babasahin. Aaralin niya yan dahil mamaya may nagtanong. Lalo sa panahon ngayon, kapatid. Sabi ko po sa inyo, kaya kami mga pastor, continuous ang learning namin. Bakit? May mga tahimik lang na member dyan, pero mas matalino pa sa pastor. Totoo yun. Mas magaling pa sa pastor. Pag sinabi ni pastor, alam niyo po ba si Noah ang humati ng dagat? Sabi ng mga matatalino, si Noah. Si Noah, hindi si Noah. Diba? Si Abraham. Diba? Mas magaling sa pastor yun. Kapatid, ang inaalagaan mo dahil patuloy siyang lalago, maya-maya, siya na din yung matututong mag-alaga sa iba. Pagbago sa church, inaalagaan yan. Pero hindi habang buhay, aalagaan ka pagbago ka sa church. Tama? Maya-maya, bibitawan ka na, ikaw naman na mag-aalaga sa mga darating pang bago sa church. Tama, mali? That is what you call discipleship. At ang pang-apat na magbe-benefit, syempre ang church natin. Bakit? Lalago yung mga luma. Allow me to say luma, ha? Kasi luma naman talaga. Matagal. Lalago yung mga matatagal na sa church. Dahil lumalago sila, pag may bago, hindi nila titisurin, aalagaan nila yan. At yung habang inaalagaan nila yung mga bago, magmamatured sila, at maya-maya, yung mga inaalagaan nila, sila na ngayon na mag-aalaga naman ng mga bago pang darating. Kasi alam ni Lord, hindi lalago ang church, hindi dadami ang church, pagka hindi pa tayo handang mag-alaga. Kasi come and go ang tao, kapatid, naku, I will tell you, sabi ko sa inyo, hindi na ho ako bago. Bago po akong head pastor, pero hindi na ho ako bago sa pagpapastor. Nakita ko na ho yan kahit hindi pa ho ako pastor. Madali hong magparami ng church. Gusto nyo sa Sunday Magbigay lang tayo Magbigay tayo tagta 3 kilong bigas, may hamon, may ganito. Mag-invite kayo. Sabi ko sa'yo, hanggang dyan. Maraming tao yan. Pero, kamusta? Pagkatapos nun. Yun. Kaya po, pagka nakita ni Lord, handa ka na mag-alaga, cycle yan. Cycle, kaya sa totoo lang, hindi ko pa ho pinoproblema yung church na to. Kasi nakikita ko, come and go ang tao, tingnan nyo, ang dami mga
Di ba? Ang dami ng bakante, oh. Pero next week, tingnan nyo, ang dami na. Lalo sa anniversary natin, punuan to. Walang commitment kasi. Pero pagka may commitment ka, hindi ka pala absent sa church. Tama? Ito sabi ng iba, Pastor, namumblema ako sa ano ko. Bakit? Laging pinipilit pa Gusto, minsan uma-absent siya sige, bigyan natin ng ministry. Anong ministry, Pastor? Siya pahawakin mo na susi ng church, sigurado hindi absent yan. Hindi pa yan malilate. Di ba, no? Kasi siya may hawak na susi. Ay, naranasan ko yan, kapatid, nung nasa bangko ako. Ako may hawak ng susi, manager ka, may hawak ng susi. Kahit nilalagnat ka pa, no? Talagang papasok ka, o kaya kahit hindi ka papasok, pupunta ka sa bangko para lang isurrender yung susi sa papalit sa'yo. Di ba, no? Kaya minsan talaga kailangan mo bigyan ng ministry para magpaka... Di ba? Tamad yan, pastor, sa bahay. O bigyan mo, siya pahugasin mo ng mga pinggan sa church. Ang sarap pong pag-usapan, ang sarap mangarap. Pero mananatiling pangarap lang po ito kung hindi tayo makikipag-cooperate sa kagustuhan ng Panginoon. Why seed matters? Kasi magiging beneficial yan sa'yo at sa iba. Kapatid, hindi ko lang naman po ito basta naisipan. Alam po ng mga dati ko pang kasama mula pa doon sa Aventinos, nangarap po tayo. Mulat sa pool, nang itinayo ang LCC, hindi po na out of focus si Pastor. Ang focus ko, to go and make disciples. Kasi yun po yung pinaka-layunin ng bawat iglesia. Tama? At sana kayo din. Kaya po hanggang ngayon, patuloy po natin itong binubuhay. Bakit? Kasi po, pagka tayo naaliw sa programa, ang dami-daming program ng church, pero hindi nakapokus to make disciples, kapatid, tayo-tayo na lang. Gusto niyo ba tayo-tayo na lang? Gusto niyo tayo-tayo na lang pupunta ng langit? Kawawa naman yung iba. Pananagutan natin sa iba yun. O lalo kay Lord. Kapatid, bilang leader na itinalaga sa inyo ni Lord, sana tulad ko, maipasa ko po sa inyo yung vision. Hindi ng church, kundi vision ni Lord. Na desire po nating lahat ay lumago, desire po nating makapag-alaga sa iba, at desire po nating lalo pang dumami ang member ng LCC. Amen? Di ba mas masaya, mas marami? Ganun pa man, gagawin po natin ang lahat ng ito na walang ibang iniisip, walang ibang maling motibo, na walang ibang hangarin, kundi ang konsentrasyon mo lamang ay yung gustong ipagawa ni Lord sa buhay natin dito sa church. Uunahan ko na kayo. Pag-usapan natin, discipleship, boring. Alam niyo kung bakit boring? Kasi ang discipleship ay pagtatanim. Pag nagtanim ka ngayon, bukas, tutubo na? Next week, tutubo na? Konti. Kaya boring. Pero kailangan mong tiyagain. Naalala ko po yung isang testimony ng isang pastor. Kasi ang target ng discipleship is 10 years sa church. 1 year, 2 years, 3 years na nilang ginagawa, parang walang nangyayari 4 years, parang mali na yata itong ginagawa namin 5 years, hanggang umabot sila ng 6 years. Gusto na nilang bumigay, parang palpak, parang hindi naman yata totoo yung disciple. Pero after 6 years, dahil nga nagtanim sila, doon sila ngayon nagsisimulang umaani. Libo na member nila, kapatid. Pero hindi nangyari yon within the span of 5 years. Naghintay sila 6 years. Kaya boring. Katulad ngayon, nakikita ko parang boring na kayo. Di ba? Taas nga kanang kamay. Tapikin nyo na sa kanan. Sabihin mo, wag kang maging boring. Tapos sabihin mo rin sa kaliwa mo, lalo ka na. Di ba? Alam nyo po, sa totoo lang,
ang LCC, Light Christian Church po, ay may role na ginagampanan at gagampanan po para sa kanyang kingdom. Hindi sa kingdom ni pastor, hindi sa kingdom ng LCC, kundi sa kingdom ni Lord. Sabi ko nga, madaling pag-usapan ng discipleship, maaring ma-amaze tayo, magkaroon tayo ng maraming karunungan patungkol sa usaping discipleship. Pero kapag hanggang doon na lang, wala yun. Sa seminar nga namin ilan na may nating discipleship, marami na. O kamusta ang naging impact sa iyong buhay? Wala pa. So, nadadaya tayo ni Satan. Kasi kahit atinan mo yung napakaraming seminar, napakaraming workshop, ang tanong doon, pagkatapos noon, ano yung naging impact sa buhay mo? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda niyan. Talaga, oo. Tapos, kamusta ka na ngayon? Di po ba? Discipleship is a long process of serving others, requiring knowledge, wisdom, love, ability, and strength, all of which we can only do with God's help. Diyos lang ang magbibigay sa atin ng kakayahan. Amen po ba? Excited na ba kayo mag-alaga ng iba? Amen. Naunawaan ko yung ibang damdamin. Sa ngayon, alam ko, iba-iba pa yung nararamdaman natin. Pero huwag kayong mag-alala, walang pilitan sa church na ito. Kasi naniniwala ako, lalago ka sa tamang panahon na ibibigay sa iyo ni Lord. Huwag mo namang gamiting excuse yan. Sabi ni Pastor, di ba? Huwag mo akong piliting lumago. Huy! Workers ka ng church? 5 taong ka na dito. Hindi ka pa lumadago. O, di ba? Huwag ka namang ganon, ha? Si Pastor lang may karapatan nun. Okay? Kasi Pastor po ako. Siguro naman, nakapag-invest na ako sa inyo ng love, kung kayo'y pagagalitan ko, hindi kayo ma-offend. Maliban na lang sa hindi close pa sa akin. Baka ma-offend kayo. Pero sa mga, I will not mention names. Diba? Pinapagalitan, ikaw talaga, hindi yan na-offend sa akin. Kasi close kami. Alam na nila yung puso ko sa kanila. Di ba pag magulang, sa anak, kahit paluin mo yung anak mo, pagka na-develop mo yung pagmamahal, hindi magtatampo sa iyo yan. Masasaktan yan. Well, for a while, siguro, magtatampo konti, pero establish, hindi mahal ako ng parents ko, kaya ako pinalo. Amen? So, why seeds matter in discipleship? Number 1, seed gives you life and helps you grow. And seed causes your life to become blessings and beneficial to others. Kapatid, I'll challenge you right now. Na-save ka na, tama? Amen? Taas nga ng kanang kamay ng save kanan. Amen. Taas yung kaliwang kamay ng hindi pa save. Save na tayo lahat dito Di ba? Save ka na Okay. So ano naman ginagawa mo? Para ma-save naman yung iba. Hindi, ang pinag-uusapan natin, hindi membership ng church. Ang pinag-uusapan natin, kapatid, hindi networking. Ang pinag-uusapan natin, eternal hell. Hindi niyo ba madama yun? Kung anong klaseng responsibility meron tayo. Ulitin ko, I'll challenge you. Each family, isang pamilya muna, kumuha kayo dyan mamaya paglabas nyo, pagkatapos natin kumain, kumuha kayo ng isang tracts dyan. Huwag nyo ibibigay kahit kanino. Pag-pray nyo, Lord, kanino ko ibibigay ito? Gusto ko pong i-share. Tumanggap o hindi yan, bahala si Lord, hindi kayo Diyos. Hindi nyo trabahong mag-convict si Lord yan. Basta ang gawin nyo, mag-witness kayo. At alagaan nyo. Pastor, bakit mo ginagawa to? Kasi ang church yun yung totoo. Focus. Ang dami-daming program, pag hindi doon nagtaka-focus sa making disciples, walang kwenta ang church. Wala. Kaya lahat po ng programa ng church dapat nakatuon sa discipleship. That's why, napakahalaga ng seed. Meron na kayong seed Meron ka ng buhay. At dahil meron ka ng buhay, it makes you grow. It helps you grow. At dahil ngayon lumalago ka na, nagkakaroon ka na ng concern sa iba.
At dahil nagkakaroon ka na ng concern sa iba, nagiging blessing ka na, nagiging beneficial ka na sa ibang tao. Pastor, hindi ko alam ang gagawin. That's why sa mga lilipas na linggo, magkakaroon po tayo ng iba't ibang usapin patungkol dito at magti-train po tayo. Pero sabi nga sa amin hindi naman minsan exhaustion training. Kristiyano ka, di ba? Amen? May Holy Spirit ka? May Bible ka? Ang kailangan mo na lang, submitted heart. Isang puso na handang magpakumbaba at sumunod kung ano ang gusto ni Lord. Di kwento mo, ano nangyari sa'yo? Paano ka binuhay muli ng Panginoon? Paano ka binago? Ganun lang. Diba? Ang simple ng pinag-uusapan natin. Kapatid, nawa, itong usapan natin na ito ay hindi lang basta ma-entertain. Hindi mo lang naalala, iba na naman yung style ni Pastor. Hawakan mo daw yung nasa kanan, tas hawakan mo yung nasa kaliwa. Dapat hindi yun Ano ang nagrema sa'yo ngayong umagang ito? Kung si Jesus may compassion sa kaluluwa, how about you? How about you? Sana ang prayer ko, samahan niyo ako sa journey natin na itong Light Christian Church ay patuloy na susundin ang kalooban ng ating Panginoon. Shall we pray? Lord, maraming salamat po